Naoya the Monster Inoue bumagsak sa ikalawang pagkakataon sa kanyang professional boxing career nang maligawan ng left hook ni Ramon Dinamita Cardenas. Noong linggo sa Las Vegas, marami nga po ang nagulat na bumagsak si the Monster sa round 2 ng kanilang bakbakan ni Cardenas. Noong nakaraang taon ng Mayo, bumagsak din si Inoue sa kanilang bakbakan naman ni Luis Pantera Neri sa pamamagitan din ng left hook. At dahil nga po sa dalawang knockdowns na nalasap ni The Monster sa kamay ni Pantera at Dinamita, hindi maiiwasan na may mga magsabi na isang glass jaw o marupok ang panga ni Naoya Inoue. At yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon, kung glass jaw nga ba itong si The Monster Naoya Inoue. Pero ang kagandahan lamang po dito sa ating palatuntunan ay sasagutin natin yan nang mayroon tayong pinagbabasihan at pinaghahambingan, hindi yung may masabi lang. Alright, are you ready? Let's go! Sa aking opinion po mga amigos, hindi ko po maaaring tawaging glass jaw si The Monster. At heto po ang aking tatlong dahilan. Number 3. Bago po nakatikim ng dalawang knockdown sa kanyang professional boxing career si Naoya Inoue, ilang division na po ang kanyang nilundag. Dinaanan muna niya ang flyweight division, light flyweight division, super flyweight division, bantamweight division bago siya tumalon ng junior featherweight division. So ilang division po yung kanyang tinalon bago siya tuluyang nakatikim ng knockdowns. Inirerespeto, iginagalang at itinuturing isang legend si Ricardo Finito Lopez dahil nagretiro ito ng walang talo at isang beses lamang napabagsak. Pero kung papansinin po natin mga amigos, isang beses lang pong umakyat ng division mula sa kanyang original weight class itong si Ricardo Lopez. From minimum weight hanggang light flyweight lang po siya. Ang tanong, paano kung ginawa rin ni Finito Lopez yung ginawa ni Naoya Inoue na tumalo ng 4 na dibisyon? Mame-maintain kaya niya ang tibay ng kanyang panga? Sa kanyang original weight class nga po, napabagsak na siya. Dalawa sa pinaka nire-respeto kapag usapang patibayan ng panga ay sina Gennady Golovkin o Triple G at si Marvelous Marvin Hagler. Pero tulad ni Ricardo Lopez halos hindi rin po umalis ng kanilang original weight class itong sina Triple G at Marvin Hagler. Halos ginugol din nila ang kanilang buong karir sa iisang division lamang. Pero dahil hindi nga po sila nakatikim ng knockdown, kinukonsidera silang may granite chin o matibay na panga. Pero what if tulad ni Naoya Inoue, umakyat din sila ng 3 hanggang 5 division? Mame-maintain kaya nila ang tibay ng kanilang panga? Ika nga, there is a weight class for a reason. Kaya nga may mga boksingerong ayaw umalis sa kanilang natural weight class dahil alam nila yung panganib na nag-aantay sa mas mataas na dibisyon. Pero dahil may mga boksingerong daring to be great, tulad ni Manny Pacquiao at Naoya Inoue, umaalis sila sa kanilang natural weight class at china-challenge ang kanilang sarili sa mas mabibigat na hamon ng laban. Kaya para sa akin, hindi porke nakatikim si Inoue ng 2 knockdown sa kanyang professional boxing career, maikukonsidera siyang isang glass jaw. Dahil alalahanin po natin, 4 na division na po yung kanyang nilundag at sa 4 na division na yon ay naging world champion siya. At hindi lang yon, 2 division undisputed. Alright, punta tayo sa number 2. Hindi porke bumabagsak, ibig sabihin mahuna rin ang panga. Halimbawa na lamang yan ay si Juan Manuel Dinamita Marquez. Sa kanyang makulay na boxing career ay makailang beses nating nakitang bumulagtas sa kanyang mga laban. Kabilang ang pagbagsak ng 3 beses sa first round laban kay Manny Pacquiao sa kanilang unang paghaharap. Bumagsak din kay Michael Katsidis. Bumagsak din kay Floyd Mayweather Jr. Pero sa kanyang 64 professional fights ay wala po ni isang nakapag-knockout kay Juan Manuel Dinamita Marquez. Dahil kasi mga amigos, kung ikukonsidera mong glass jaw si Naoya Inoue dahil lang sa sinapit niyang 2 knockdowns, dapat mo na rin tawaging glass jaw si Artur Beterbiev na 2 beses na rin nakatikim ng knockdown sa kanyang professional boxing career. Alalahanin po natin mga amigos, si Manny Pacquiao noong nasa junior featherweight division din siya tulad ni Inoue, nakatikim din po siya ng knockdown kontra kay Nadal Hussein. Sa featherweight, napabagsak din siya ni Yesh Magambetov ng Kazakhstan. Pwera pa doon yung 2 knockout na talo niya sa mas mababang dibisyon. Ang tanong, maituturi bang isang glass jaw si Manny Pacquiao dahil sa mga knockdowns na yon? Kung ang sagot mo ay hindi, di alam mo na rin ang sagot kay Inoue. Now, punta tayo sa number 1. Hindi mo po pwedeng ituring glass jaw ang isang boksingero na may pambihirang katatagan, physically and mentally. Hindi po pwedeng tawaging glass jaw ang boksingerong bumagsak pero mabilis na nakaka-recover. Bumagsak pero hindi nagpapanik. Bumagsak pero nagagawa pa rin niyang talunin at in-knockout ang kanyang kalaban. Inoue's ability to recover quickly and maintain composure under pressure is a testament to his toughness.
Kung usapang tibay lang din mga amigos, hindi lang po pa nga. Pag-usapan na natin yung buong tibay ng boksingero. Ang mga boksingero kahit pa world champion, kapag nabasagan ng orbital bone, kadalasan ay umaayaw sa laban. Tulad na lamang po nitong si Kell Brook. Nabasagan ng orbital bone ni Triple G, pati na rin ni Errol Spence, umayaw sa laban. Si Daniel Dubois, nabasagan din ng orbital bone ni Joe Joyce, umayaw sa laban. Billy Joe Saunders, basag ang orbital bone kay Canelo, umayaw din sa laban. Pero si Naoya Inoue mga amigos, nang mabasagan ng orbital bone ni Nonito Donaire noong kanilang unang laban, hindi po siya umayaw sa laban. Sa halip nagpatuloy siya at sa huli ay tinalo pa rin niya ang ating pambato. Kaya naman ang hamon ko sa mga nagsasabi na Glass Joe si Inoue, i-google nyo po ang tunay na kahulugan ng Glass Joe. O kaya naman tanungin nyo ang mga AI na kung maituturing bang Glass Joe si Inoue. Pupusta ako sa inyo na hindi kayo magkakasundo. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan,